Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Naalala ko ho, many years ago, na kung saan ang bahay ng aking lolo at lola doon sa may San Valenzuela ay nabenta, ay kinakailangan kaming tumungo doon upang i-evacuate yung mga gamit, mga talagang antigo na mga gamit, mga baso na matanda pa sa akin, mga plato na maaaring senior citizen na rin ang edad. At mga furnitures na talaga namang ang titibay at hindi kaya ng mga anay. At naalala ko ho, nandun kami sa isang kwarto at syempre kagaya ng kaugalian ng maraming mga Pilipino ay nanghihinayang magtapon ang aking mga lolo at lola. Nevertheless, kailangan naming hakutin yung mga gamit sapagkat yung ang property ay nabenta na. At naalala ko yun particularly sapagkat merong habang inaano namin yung mga gamit nila, iipon namin, ilalabas namin, at sasakay sa sasakyan, ay meron akong natagpuan na isang gamit na bakal. At habang titingnan ko, ang tanong sa isip ko, ano to? First time ako nakakita ng ganun at hindi ko maisip kung ano ang gamit, kung para saan ito. Meron akong kasama na naghahakot dito. Alam mo ba kung ano to? Sabi niya, hindi niya rin alam. Hindi namin alam kung ano yun, hindi namin alam kung anong gamit noon at kung ano ang purpose noon. Well, kaya ako sinabi huyaan mga kapatid, kapag hindi natin alam ang gamit ng isang bagay, hindi natin alam kung ano ang isang bagay at ang gamit nito o kung anong disenyo nito o para saan ito, ay maaaring ma-misuse natin at maaaring i-neglect lang natin ito. Maaaring hindi natin bigyang pansin. Maaaring gamitin natin pero magamit natin sa hindi tamang paraan. Kaya ako sinabi ho yan sapagkat ito rin ay totoo sa mga kaloob na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu or sa ating mga spiritual gifts. Kung hindi natin alam ang ating spiritual gifts or kung sakali mang alam natin ang ating spiritual gifts, ay maaari natin itong ma-ignore or ma-misuse or even ma-abuse. Particularly patungkol sa isang kategorya ng gifts na kung saan makikita natin sa salita ng Diyos at hanggang sa panahon natin ngayon ay nahandod ng matinding misunderstanding at matinding misuse ng particular na kategorya ng spiritual gift na ito. Walang iba kung hindi tinatawag na sign gifts. So bibigyan natin atensyon ho ito ngayong umaga upang mas maunawaan natin kung ano ba ang mga kaloob ng Diyos sa atin. At ang goal natin mga kapatid ay hindi lang basta ma-identify, kundi sa biyaya ng Diyos ma-identify at sa biyaya din ng Panginoon ay magamit natin ito ng buong sikap para sa kanyang iglesia at sa kanyang kaluwalhatian. So ang mensahe natin ngayong umaga ay ito: every member of the church must seek to faithfully serve using their God-given spiritual gifts for the edification of the church and for the glory of God. Ang bawat bahagi ng iglesia o bawat miyembro ng iglesia ay kinakailangang magsumikap na matapat na maglingkod sa gamit ang kanilang mga kaloob na galing sa Diyos sa ikakatibay ng iglesia at sa ikakaluwalhati ng Panginoon. So tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat o Diyos sa awitin na aming inawit na kung saan malinaw na ang basihan ng aming pananampalataya ang salita mo lamang, ang kaligtasan namin ay biyaya mo lamang sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at kaya sa aming Panginoong Hesukristo lamang. Ang lahat ng ito ay para sa iyong kaluwalhatian lamang. At nawa, O Diyos, sa mga katotohanan ito, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa iyong iglesia sa dakong ito. Patuloy nang gumabay at mag-ingat sa bawat pangangaral ng iyong salita. At ngayon, O Diyos, dalangin po namin na samahan, tulungan mo kami. Buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, hindi lamang para magkaroon kami ng mga bagong karunungan, kundi ang mga katotohanan na aming maririnig ay patuloy na magbago ng aming mga buhay upang maluwalhati ang iyong pangalan. O Diyos, kami rin ay humihingi ng iyong habag sa mga naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Maawa ka po nawa at ikaw po ang magligtas. Gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang ipakita ang aming mga pangangailangan at aming makita rin na kay Kristo na handoon ang mga katugunan. Salamat po, patawad po sa aming mga pagkakasala. Tulungan mo po ako bilang pangmangangaral at bawat isa na makikinig at ikaw lamang ang maluwalhati. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O nais kong sabihin ng isang truth statement. At ito po yun, if by the grace of God, He has mercifully saved you, and by grace through faith in Christ, it is His will and design that you must serve using His gifts that He has given you by the Holy Spirit in the context of the church. At yun yung ating pinag-aralan for the last month. Buong month ng January, umikot tayo sa katotohanan ito na tayo ay niligtas ng biyaya ng Diyos at yun yung diniscuss ni Apostol Pablo mula chapter 1 hanggang chapter 11 ng Romans o ng book of Romans. Hindi lang tayo basta niligtas ng Panginoon, kundi sa Kanyang kahabagan at biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesucristo lamang tayo nga ay nagkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kalooban at disenyo ng Diyos sa atin na mga mananampalataya ay maglingkod tayo gamit ang Kanyang mga kaloob sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ito'y sa konteksto ng iglesia. And I hope ito ay naging malinaw sa atin. Yes, hindi mo kailangan ng church membership para maligtas. Pero kung tayo ay mamumuhay ng may katapatan sa Diyos, kailangan natin ang church. Hindi option sa Kristiyanong tunay ang iglesia. And last Sunday, we ended our message by giving 12 guidelines, kung inyong naaalala, upang tulungan tayong madetermina ang ating mga spiritual gifts. And admittedly, medyo nagmadali tayo, lalo na sa mga bandang dulo. But I hope, gusto ko ulitin ito para makatulong sa atin, lalo na sa mga wala last Sunday. So, mabilis lamang po. Here are again the 12 guidelines for us to be helped to identify our spiritual gifts. Sana malinaw na ang lahat ng Kristiyano ay may kaloob at ang kalooban ng Diyos sa atin ay ipaglingkod ito. So dapat ito ay madetermina natin. Una, paano natin malalaman ang ating mga spiritual gifts? One, offer yourself to God. Again, ang sabi ni Apostol Pablo, Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as living sacrifice. Kailangang i-offer natin ang ating sarili sa Panginoon. Number 2, pursue sanctification. Pursue intentional sanctification. Habulin natin, sadyain natin, magsumikap tayo sa kabanalan. Not to be conformed to this world, but be transformed. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Number 3, know that you're gifted. Ina-assume ng Biblia at sinasabi sa atin ng Biblia na ang lahat ng Kristiyano ay merong kaloob mula sa banal na Espiritu. Walang tunay na Kristiyano na walang kaloob. That means lahat ng totoong Kristiyano ay may binigay na kaloob, ang banal na Espiritu may binigay na kakayahan ng Diyos na ang purpose ay ipaglingkod. Number 4, be humble. Be humble. Ang sabi ng salita ng Diyos, not to overestimate, not to think more highly than ye ought to think. Sabi ng salita ng Panginoon, dapat nahandoon ang pagpapakumbaba. Number 5, consume the Word of God. Consume the Word of God. Be transformed by the renewing of your mind, yung pagbabago ng kaisipan. At yun ay sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng mga katotohanan ng Diyos mula sa salita ng Panginoon. So read the Word of God, study the Word of God, meditate the Word of God, and if possible, memorize the Word of God. At ito'y tutulong sa atin at gagabay sa atin. Pang-anim, pray for an increase in godly discernment. Hingin natin sa Diyos. Tayo ay madagdagan sa tinatawag na discernment. For the lack of better word, pagkilatis. Kikilatisin. Uuriin. Alin ba ang tama? Alin ba ang mabuti? At alin ba ang masama? Ang sabi ng salita ng Diyos, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Na kaya nating subukin, kaya nating testingin, kaya nating alamin kung alin ang kalooban ng Diyos. At bilang pastor, isa ho ito sa mga layunin at panalangin ko sa ating church.
Ayoko na mangyari dito sa church na ito na nakadepende lang kayo kay Brother Paul. Na tuwing may issue, tuwing may problema, tuwing may ganito, may desisyon, laging, tanong natin kay Brother Paul, tanong natin kay Brother Paul, tanong natin kay Brother Paul. I hope dumating ang time na kayang maupo ng mag-asawa at meron silang kailangang desisyon na gawin at bubuksan nila ang salita ng Diyos at yun ang gagabay sa kanila. Dahil hindi nyo ako laging kasama. At kailangan tayo lumago sa discernment. So pray for an increase in godly discernment. Number 7, commune with the church. Commune with the church. Again, anong purpose ng spiritual gifts? Para ipaglingkod. Ipaglingkod sa konteksto ng ano? Sa konteksto ng iglesia. At it will be detrimental sa iyong pagkilala at paggamit ng spiritual gifts if you will divorce yourself from the church. Kung ihiwalay mo ang iyong sarili mula sa iglesia, so commune with the church. As I've said, at sabi ng salita ng Diyos, kailangan natin ang iglesia. Ang sabi ng verse 5, so we being many are one body, and everyone, what? Members of one another. Ang bawat isa ay bahagi ng isa't isa. So, kailangan natin ang church. If you remember, last Sunday, sinabi natin, kailangan din natin ang church for our perseverance. Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 24 and 25. Kaya huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Huwag sa walang bahala ang mga pagtitipon sa iglesia. Ang attitude dapat ng Kristiyano, kung merong pagtitipon sa church, I must be there. I want to be there. Hindi lang I want to be there, I need to be there. Kailangan ko. Commune with the church. Number 8, look with your eyes. Again, napaka-practical. Pag may mga bata na inuutusan tayo, anong sasabihin ng magulang? Pag hindi nila makita, gamitin mo kasi ang mata mo, wag ang bibig mo. Again, I would like to encourage, open our eyes. Ako naalala yung example na ginamit natin last Sunday, sa isang kwarto, pumasok ang 3 tao, isang engineer, isang designer, at isang janitor. Papasok sila sa isang kwarto, pero magkakaiba sila na makikita. Makikita ng engineer yung tibay or kakulangan ng katibayan ng structure. Makikita ng designer yung kagandahan o kakulangan ng kagandahan ng mga designs. Makikita ng janitor yung linis o kakulangan ng kalinisan. Iisang kwarto ang pinasukan, pero magkakaiba sila na nakikita. At gayon din tayo iisang iglesia, maaari may iba't iba tayong nakikita. May kulang dito, may mas maganda sana kung may ganito, at hindi yun lahat makikita ni Brother Paul. So look with your eyes. Kapag dumating tayo sa church, look around, open our eyes, and with the intention to serve, to help. Meron bang kulang dito? Baka pwede natin gawin. Pwede mong punan at pwedeng gawin at pwede mong ilapit sa mga nasa leadership para kung pwedeng mabuksan ang mga iba pang mga ministries. Look with your eyes. Number 9, consider your resources. Again, ang Diyos ang nagkakaloob. I-consider natin kung anong binigay ng Diyos sa atin. Merong mga innate talents sa tinatawag. Merong mga resources na binibigay. Again, merong gifts of giving. At syempre, isa sa konsiderasyon nun ay yung resources na binigay ng Panginoon. So consider our resources. Number 10, give attention to godly desires. Please take note, dun adjective, not just give attention to desires, but give attention to godly desires. Mga makadiyos na nasain. Mga makadiyos na, ewan ko kung nangyari na sa inyo mga kaway, I can still remember, doon sa dati naming church, na dati kong church na kinalalagyan, nakatayo ako doon sa church at nakatanaw ako sa bakanting lote sa harapan ng church, nangangarap ako. Parang ang sarap sana kung merong isang araw may malaking church at may malawak na parking at may malaking ministry. Nangangarap ka para sa iglesia. Nangangarap ka na may mga sasakyan na pwedeng sumundo sa mga mananampalataya. Nangangarap ka na dumami ang mga bata sa Sunday school. Nangangarap ka na makatulong sa music ministry, mag-improve ang multimedia. And again, yung godly desires. Hindi para mataas ang iyong pangalan, pero dahil gusto mo na lumago at umibayo pa ang mga ministeryo sa loob ng iglesia.
Give attention to godly desires. Number 11, isa ito sa mga practical, seek confirmation from others. Baka ikaw lang yung blessed na blessed at hindi nabe-bless yung iba. Naalala ko ang kwento ng isang manggagawa, merong miyembro na kung saan blessed na blessed sa kanyang pagkanta. Ang problema, tuwing kakanta siya sa church, siya lang ang nabe-bless. At nato-torture yung iba. Seek confirmation from others. Hindi ibig sabihin tayo ay nakadepende sa iba, pero mga kapatid, aminin natin, madalas we are poor judges of our own effectiveness. Yes? Hindi tayo ganun kaganda at kahusay na mga judge objectively ng ating mga ginagawa. So again, tayo lumapit sa ibang mga kapatiran and let us hear and see and hear their inputs. Nagiging effective ba? Ito ba ay nakakatibay? Ito ba ay nakakatulong? Seek confirmation from others. Number 12, at medyo kakabit ng number 11, observe God's blessing. Is God blessing your efforts? Is God using your efforts? Again, ang gifts na yon ay binigay ng Diyos at ang purpose ng Diyos ay ipaglingkod sa church. Nahandun ba ang kamay ng Panginoon? Ito ba ay gumagawa sa ikatitibay ng iglesia, sa ikakasulong ng ebanghelyo? Ito ba ay nagiging kagamitan para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon? So again, I'm not saying na kailangan lang ay dumami at lumaki. Pero nahandun ba ang kamay ng Diyos? At mga kapatid, hindi bilang lang ang pinag-uusapan. Kundi nahandun din. Ito ba'y ginagamit ng Diyos sa ikababanal ng mga mananampalataya? Ginagamit ng Diyos ba ito sa ikatitibay ng kanyang iglesia? So again, let me just go over it again. Offer yourself to God. Pursue sanctification. Know that you are gifted. Be humble, consume God's word, pray for an increase in godly discernment, commune with the church, look with your eyes, consider your resources, give attention to godly desires, seek confirmation from others, observe God's blessings. And lahat ng ito nawa ay magtulong-tulong para madetermina natin ang ating spiritual gift at maipaglingkod natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dako tayo sa verse number 6. Romans 12, verse 6. And alam ko ho, medyo nabugbog natin ng matindi ang verses 1 to 5. Na-consume natin ang buong January with those verses. So punta na tayo sa verse 6. Anong sabi ni Apostol Pablo? Having then gifts, differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So tingnan muna natin. Una, ang sabi ng Apostol Pablo, having then gifts, differing gifts. Ang assumption ay merong mga kaloob. Again, that is the assumption. Walang Kristiyano, walang bahagi ng iglesia, walang tunay na bahagi ng katawan ni Kristo na walang kaloob. Walang bahagi ng katawan ni Kristo na walang silbi. Ibig sabihin, ang lahat ay binigyan ng kaloob. And yun yung assumption. Having then gifts. It is assumed ng salita ng Diyos ng bawat tunay na Kristiyano ay may gifts at ang purpose ng gifts ay ipag-serve. Listen. Therefore, dapat lahat ng tunay ng Kristiyano ay nagsaserve. Walang iniligtas ang Diyos para maging bangko. Ano nyo ibig sabihin? Walang iniligtas ang Diyos para magpainit lang ng upuan. Walang iniligtas ang Diyos para walang gawin. Ang lahat tayo ay niligtas ng Diyos na binigyan ng kaloob ng Diyos at dapat meron tayong ginagawa. And listen kapatid, kung alam mong ligtas ka at bahagi ka ng church at alam mong dapat meron kang ginagawa pero wala kang ginagawa, anong itsura ng katawan kung ang isang bahagi ay hindi kumikilos? Nakakatulong o nakakasama? Nakakatulong o nakakahirap?
Bilang hindi kumilos ang kanang paa, hinihila mo lang yung kanang paa. Ayaw kasing kumilos eh. Again, it is assumed ng bawat bahagi, ang bawat Kristiyano ay merong kaloob. Then therefore, ang bawat Kristiyano ay dapat naglilingkod. Merong paglilingkod. Bahagi ng buhay Kristiyano ang paglilingkod. Ang paglilingkod, therefore, ay hindi lamang para sa mga pastor at mga church workers, officials sa loob ng church, kundi ang paglilingkod ay para sa lahat ng mananampalataya na bahagi ng katawan, para sa lahat ng members ng iglesia. At hindi lang yun, ang sabi ni Apostol Pablo, having then gifts, na hagingan na natin ito noon, pero gusto lang i-stress pa ngayon, at ang gamit na salita ay differing. Ang mga gifts na ito ay magkakaiba. There is a diversity of gifts to everyone. So hindi ito clean cut na ang gift ko ay ganito lang, yun lang ang gagawin ko. Ito ay magkakaiba. Bawat Kristiyano ay magkakaiba ang kombinasyon ng mga gifts. Dito sa particular na passage na ating binasa from verses 5 hanggang verse 8, si Apostol Pablo ay nagsabi ng 7 mga iba't ibang mga gifts. At sa bawat Kristiyano, maaaring may iba't ibang kombinasyon. At gusto ko yung halimbawa na sinabi ni John MacArthur para tungkol dito, nakakita na kayo ng pintor, as in hindi yung pintor na naggaganon, kung hindi pintor na naggaganon. Na sa kanyang color palette ay merong iba't ibang mga kulay. Anong ginagawa niya? Kukuha siya doon, lalagay niya, kukuha siya doon, lalagay niya, kukuha siya doon. Maaaring mas matingkad doon sa isa. Maaaring light lang dito, titimplahin niya, gagamitin niya. Then, ibang kulay na naman, kukuha siya doon. Again, bawat kulay, magkakaiba. Magkakaibang timpla. Maaaring parehong may gift of teaching, pero magkaiba ng level at magkaiba ng kaparaanan. Maaaring may parehong gift ng giving, pero again, meron pa rin pagkakaiba. There is diversity. Let's say na meron 3 tao na lahat sila ay may gift ng teaching, pero maaari yung isa hindi lang teaching, meron naman siyang gift ng giving. And then yung isa, teaching plus exhortation, and then yung mga isa, teaching plus ministry or service. Lahat sila ay may gift ng teaching, pero may iba't ibang kombinasyon nito. And with all these different combinations, we can also consider yung different levels. As we will see later, kailangang pag-inamin. So ano ang punto? There is great diversity sa loob ng iglesia. We may be diverse with our gifts and service, but we are united in and by Christ. And we must guard this unity. As we have pointed out, totoong-totoo ang diversity sa loob ng church. Ibang-iba ang giftedness, combination and levels of giftedness ng mga mananampalataya. Pero again, with this diversity, huwag natin kakalimutan yung ating unity. Tayo ay may pagkakaisa kay Kristo. At yun yung naging problema, naalala nyo sa Corinth, sa 1 Corinthians chapter 12 hanggang 14, sa tindi ng diversity ng gifts nila, hindi sila naging united, kundi naging bahagi. Ang sabi ng mata, ako mata, ikaw kamay ka lang, hindi ka kailangan. Ang sabi ng paa lang ako, hindi ako kamay, hindi ako kailangan. Imbes na itong diversity na ito ay maging instrumento upang sila magsama-sama bilang isang katawan, ang nangyari sila ay naging bahagi. So nawa, tayo bilang isang church, as we are recognizing iba't iba ang gifting. Pero meron tayong pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Now, ano ang basis ng mga differing gifts na ito? Tuloy natin sa verse 6, having then gifts differing. Bakit? Saan ito nakabase? According to the grace that is given to us. Same as verse 3, kung naalala nyo, pinag-aralan natin, ang sabi ni Apostol Pablo, for I say through the grace that is given to me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, at anong basihan? According as God has dealt to every man the measure of faith.
According to the grace that is given to us. Ang ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Again, doon yung assumption. Lahat ng mga mananampalataya ay may kaloob. Pangalawa, ang lahat ng mga mananampalataya may iba't ibang mga kaloob. And then number 3, it is assumed that all these differing gifts are given to us sovereignly by God. Ang Diyos ang nagbigay. Sang-ayon. And again, mga kapatid, pagbulayan lang natin ito. Ang Diyos, listen, ang Diyos, sang-ayon sa kanyang perpektong karunungan, sang-ayon sa kanyang perpektong kaalaman, sang-ayon sa kanyang soberanong kamay, ibinigay niya eksakto ang gift na nararapat. Ang gift na dapat. Hindi nagkamali ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos. Naalala ko noon, kwento ko na ito minsan dito sa church, naalala ko noon sa Bible school ako. Meron akong kaklase, pastor din ngayon yung kaklase sa Antipolo, sa Kogyo, si Brother Den. Pag kumakanta yun, kala mo hinaharana na lahat ng nasa Bible school. Pag mayroong labanan ng kantahan, siya ang panlaban namin. Alala ko isang araw, second year yata, third year ako nun sa Bible college, sabi ko, ba't di ako binigyan ng Diyos ng ganung kagandang tinig? Lamang ako sa itsura, pero iwan ako sa boses. Yun ako. At dumating sa akin isang araw, sabi ko, pambihira, yung ang wala kang ganung kagandang boses, ang yabang mo na, lalo na kung gumanda pa ang boses mo, Brother Paul. Again, hindi nagkamali ang Diyos. Bakit wala akong kakayahan sa pagtugtog? Hanggang ngayon, ang alam ko lang, 4 na chords sa gitara. Yung 3 doon, makakatawid ng maraming kanta. Pero yun lang nga alam ko, sa piano. Hindi yun ang binigay sa akin. Muli, iba-iba tayo ng pagkakaloo na binigay sa atin ng Diyos. At ating kilalanin na ang Diyos ang soberano nagbigay. 1 Corinthians chapter 12, verse 11. But all this worketh that one of the self-same Spirit, dividing to every man severally as He will. According to His perfect knowledge, perfect, infinite wisdom, hinati niya at ibinigay niya sang-ayon sa kayong kalooban, hindi mali. Ano man ang gift, ano man ang ability na binigay ng Diyos sa iyo, hindi nagkamali ang Diyos. What a wonderful thought. At kaysa ma-discourage ka, wala ako nung gift na katulad nung sa kanya. Kundi magma-encourage, wow! Binigay sa akin to ng Diyos. At kailangan kong ipaglingkod. So anong punto? We must seek to faithfully use the gifts given to us to serve in the church in unity, like one body with many members. We must seek to faithfully use the gifts given to us. Ating pagsumikapan na maging tapat tayo dun sa kaloob na ibinigay sa atin. Naalala niyo ho, hindi ito yung main message ng parable, yung parable of the talents. May binigyan ng 1, may binigyan ng 2 o 5, may binigyan ng 10. Magiging tapat ka dun sa binigay sa'yo. Maging tapat tayo sa ibinigay sa atin. Note, gusto ko lang yung paalala, hindi lang tayo maging tapat sa binigay sa atin, kundi bahagi sa pagiging tapat sa binigay sa atin ay kailangan nating pagsumikapang paglinangin or pag-inamin ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. As Paul said kay Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 6, anong sabi? 2 Timothy 1 verse 6, wherefore I put thee in remembrance that thou what? Stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. That word stir up meaning to kindle the fire, to excite. Walang iniwan yan kung ikaw ay mag-iihaw. Anong gagawin mo dun sa uling na niligyan mo ng ningas? Paypayan mo. Yung gift na ibinigay sa iyo ng Diyos, paypayan mo, pag-alabin mo, pagningasin mo ang gift na yan. Sa ESV, ang translation, for this reason I remind you,
to fan into flame the gift of God. Paypayan mo hanggang sa mag-apoy. Huwag mo itago lang sa baul at isang tabi. Huwag mo lang basta gamitin ng sim. Pari-pariho. Kundi kasama sa pagtatapat natin sa Diyos, sa kaloob na binigay niya sa atin, ay ang pagsusumikap na pag-inamin at paglinangin ito. O so kung sa biyaya ng Panginoon, ginamit mo yung 12 guidelines, at sa biyaya ng Diyos, nakita mo na nagkaroon ka ng idea, okay, mukhang ito yung gift ko, okay? So use it faithfully, then seek to improve on it. Kung may gift ka ng teaching, pag-inamin mo. Kung may gift ka ng ministering, paglilingkod, seek ways para pag-inamin ito. Again, hindi ho para tayo makakuha ng palakpak sa mga tao, kundi para ipaglingkod natin at sikikitibay ng iglesia. Ang sabi ng 1 Corinthians 12 verse 7, 1 Corinthians 12:7, ang sabi ng Apostol Pablo, but the manifestation of the Spirit is given to every man. To what? To profit with all. Ang lahat ng mga spiritual gifts na ito ay binigay sa bawat tao, hindi yan sa bawat tao nilikha, kundi sa bawat mananampalataya, yun ang konteksto, upang makinabang. At hindi ito para sa ating personal gain, hindi ito para sa ating personal profit. Ang sabi sa chapter 14 verse 12, ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 14:12, even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts. Anong sabi ni Pablo? Seek that ye may excel. Napaka-zealous nyo napaka-init nyo pagdating sa spiritual gifts Sobra nga, nagkakahati-hati kayo. Well, seek that ye may excel. Not to the division of the church, but for the edifying of the church. So ano man ang gift na binigay sa atin ng Diyos, seek that ye may excel. Kung merong kaparaanan, kung merong libro na pwedeng basahin, kung may seminar na pwedeng daluhan, kung merong mga videos na pwedeng panoorin para ma-improve. Seek that you may excel, not at the expense of the church. Yun nangyayari sa Corinth. Gifts at the expense of the church. No. Gifts for the edification of the church. Yun ang tamang layunin. Now, si Apostol Pablo, balik tayo sa Romans chapter 12. Si Apostol Pablo, dito sa verses 5 hanggang 8, as I've said, ay nagbigay ng listahan dito ng iba't ibang mga spiritual gifts. If you were able to take note, nandun yung gift of prophecy, ministry, teaching, exhortation, giving, ruling, and showing mercy. At sa lahat ng yan, siguro ang iiwasan ng iba ay yung giving. Wala ako niyang gift na yan, Brother Paul. No, hopefully not. Now, ang gusto ko makita ho sa atin, at isang mahalaga na makita ho natin, to help us to understand about these different gifts na binigay ng Diyos. And by the way, hindi lamang sa Romans chapter 12 may binigay na listahan. Meron din sa 1 Corinthians chapter 12, meron din sa Ephesians, meron din sa 1 Peter na binigay na listahan. Pero sa lahat ng mga spiritual gifts na enumerate sa Biblia, pwede natin i-categorize ito sa 3 para matulungan lang tayo na maunawaan. Lahat nagsisimula sa letter S. 1, sign gifts. 2, speaking gifts. 3, serving gifts. SSS. Hindi yan social security system. Ano? Tama. Kundi sign, speaking, and serving gifts. SSS gifts. So, una nating bigyang pansin ay yung isa sa pinaka-popular, isa sa pinaka-talamak, at isa sa pinaka-hina-highlight ng marami, which is the sign gifts. Gusto ko itong puntiryahin natin para mas maunawaan natin yung mga gifts na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon. Now, with the very word, sign, anong ibig sabihin? Ito ay sign. Ito ay may tinuturo. Pag nakakita ka sa tabing kalsada, Jollibee, 2 kilometers away, nakaturo. Yun ay sign. Nagtuturo, meron yung tinuturo. Hindi ka paparada doon at order. Kundi dadalin ka nun sa
kung saan ka o-order. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 12:12, listen po, 2 Corinthians 12:12, mahalaga po ito. Truly, what? The signs of a what? Of an apostle were wrought unto you. Anong isa sa problema? Again, napakahalaga nang i-consider ang context. Anong isa sa problema sa 2 Corinthians? May mga nagyayabang na nagsasabing sila ang super apostles. Huwag na kayo makinig kay Pablo, magaling lang yan sa sulat, pero sa personal, May mga nagpapanggap, may mga kumukuha ng atensyon sa Corinth. Sa amin kayo makinig, huwag kay Pablo. Doon kayo makikinig sa ilang beses ng nakulong. Magaling sumulat, pero pagdating sa public speaking, at pag binasa niyo yung 1 Corinthians chapter 1 and chapter 2, isang big thing sa mga taga-Korinto ang public speaking. Pero ang sabi ni Pablo, truly, the signs of an apostle were wrought among you. At ang tutukoy ni Pablo ay yung kanyang sarili. Hindi para itaas niya yung kanyang sarili, kung hindi para ipakita yung kasinungalingan nitong mga super apostles. At ang sabi ni Pablo, kumbaga sa mga produkto din sa Pilipinas, ako ang may tatak Pinoy seal. Sa mga produkto, ano nakalagay? Do not accept if seal is, ito hindi lang seal is broken, seal is non-existent. Sila ay walang seal, sila ay walang sign. Pero sabi ni Pablo, ako nung nag-minister ako sa inyo, the signs of an apostle were wrought among you. Nakita nyo, nasaksihan nyo yung mga signs ng isang apostol. Ano daw ito? Wrought among you in all patience. In what? In signs, wonders, and mighty deeds. Anong tinutukoy dito, Apostol Pablo? Ito ay mga tanda, wonders, kamanghamanghang gawa, mga mahimalang gawa, mga miraculous works, miraculous deeds. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito daw mga kamanghamangha, mamirakulong mga gawa, ay nilagay niya sa ilalim ng kategoryang signs of an apostle. Ito ay tumuturo at nagbibigay ebidensya ng pagiging legit, ng legitimacy ng office, hindi lang ng office, kundi maging ng kanilang mensahe. Hindi ito isang bagay na common at lagi-lagi nangyayari at nakikita sa lahat. Dahil kung ito'y common at lagi-lagi nangyayari at nakikita sa lahat, walang saysay ang sign. Halimbawa, tinanong mo, anong itsura ng bahay nyo? Well, ang bakod namin kulay orange. Taga saan ka ba? Taga Santa Cruz. Pagpunta mo sa Santa Cruz, lahat ng bakod sa Santa Cruz kulay orange. Yun ang pintura ng kapitan eh. Anong silbi ng sign? Anong silbi ng sign? Nakikita mo bang mabilis? Hindi. Lahat pala ng bakod kulay orange eh. Mga kapatid, sa sinusubukang ituro, lalo na, hindi lahat, pero maraming mga charismatic and mga Pentecostal na dapat lahat ng Kristiyano seemingly gumagawa ng himala, nag-speaking in tongues, gumagawa ng mga works and miracles and wonders. Anong purpose ng sign? Ibig sabihin, kahit kay Apostol Pablo, it is assumed ni Apostol Pablo, hindi ito normal. Hindi ito common. Actually, ito nga yung nagbubukod tangi sa kanya dito sa mga super peking apostles na ito. So it is a sign. It is unique sa bagong tipan. Unique sa mga apostol. It shows na yung kanilang mensahe at yung mga tagapagdala ng mensahe, they are the legitimate revelatory bearers ng Panginoon. Anong sabi ng salita ng Diyos? Anong sabi mismo ng ating Panginoong Kristo sa Acts chapter 1 verse 8? But ye shall receive what? Power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses. Yes, by extended
broader application, lahat ng Kristiyano tinatahanan ng banal na Espiritu, but by particular application na yun, sinabi sa mga apostol, and yes, they did receive power. At yun ay tanda. Yun ay tanda. Anong sabi ng writer ng Hebrews? Sa Hebrews chapter 2, verse 3. Sa Hebrews chapter 2, verse 3, anong sabi? How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord? Sino yun? Pag nineglect mo daw yung kaligtasang sinasabi ni Jesus, wala ka nang ligtas. And was confirmed unto us, kinonfirm daw nino? By them that heard Him. Sino yun? Mga apostol. Verse 4, God also bearing them. Sino yung them? Them that heard Him. The apostles, bearing them witness. Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo, ang nagbigay garantya, ang nagbigay ng tanda sa mga legitimate na apostles na ito. At ano yung tanda? And God also bearing them witness with signs and wonders, with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. Listen, ang punto ito, pag yung winalang bahala, ang mensahe ng kaligtasan na sinabi ni Jesus at sinabi ng mga apostol, wala ka ng tsansa. Wala ka ng tsansa. Hindi tayo libreng mag-isip ng ating sariling paraan. Naalala niyo yung si Sandwich Man? Yung kunwento sa inyo, naging katrabaho ko sa Amerika. Tuwing Sabado, gumagawa siya ng sandwich. At yung sandwich na ginagawa niya, pinamimigay niya sa mga street people. At sabi niya, yun yung daan ko patungo sa langit. Hindi tayo malayang gumawa ng sarili nating daan patungo sa langit. Pag winalang bahala mo yung sinabi ni Jesus na siya lang ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pag winalang bahala mong sinabi ng mga nakarinig sa Kanya at binigyan ng Diyos ng tanda, ang mga apostol ang sabi na, at sa iba'y walang kaligtasan sapagkat meron lang iisang pangalan na ibinigay sa mga tao sa silong ng langit na sa atin ay makapagliligtas. Pag winalang bahala niyo yun, ang sabi, paano ka makakatakas? Wala nang ibang paraan. Ang naghihintay sa iyo ay ang tiyak at matuwid na galit ng Diyos. Ang punto, nagbigay ng tanda ang Diyos. At itong tanda na ito ay partikular sa special na grupo ng mga taong ito na nakarinig sa Kanya. At ang sabi ni Pablo, kasama siya doon, one born out of due time. Espesyal si Apostol Pablo, parang premature. Hindi siya kagaya ng iba. Pero kasama siya sa mga apostol. Sa Mark chapter 16 verse 20, ang sabi, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word. Listen, hindi lang ito confirming the persons, it's confirming the word. It is a confirmation for the message na kanilang pinapangaral. Na totoo nga na si Jesus sa taga Nazareth. Biruin mo yun, taga-Philippi ka o taga-Ephesus ka, tapos may ipapakilala sa yung Jesus ng taga-Nazareth. Ano ngayon? Ano sa akin yung Jesus sa taga-Nazareth? Sabi ng salita ng Diyos, confirming the word with signs following. So again, these are signs. Now, anong pagkakaiba noon sa ngayon? Bigyan ko kayo ng dalawang mabilis. Una, ang mga apostol ay patay na. Wala na. Ang pinakahuling namatay na apostol ay walang iba kundi si Apostol Juan. At bago mamatay si Apostol Juan, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Wala nang magdadagdag at walang magbabawas sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, close na ang canon of Scripture. Kumpleto na ang salita ng Diyos.
That's why we believe in sola scriptura, na lahat ng kailangan natin para malaman ang patungkol sa kaligtasan, ang pagsamba sa Diyos at pamumuhay ng Kristiyano ay lahat nasa salita ng Panginoon, supisyente. Hindi natin kailangan ng mga dagdag na bulong, panaginip at kung anong mensahe mula kung saan. Pangalawa, ang mga signs and wonders ay hindi na safe na basihan sa mga huling araw. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 24:24, "For there shall arise what? False Christs and false prophets, and shall what? Show great signs and wonders, in so much that it were possible they shall deceive the very elect." So sana nakita niyo ho, may transition na nangyari. May panahon na ito ang tanda ng Diyos, na ito ang legitimate. And then in the last days, sabi ng Panginoong Jesucristo, may panahon na mag-ingat kayo. Mandadaya sila, even using signs and wonders. Anong sabi ng Hebrews? Tatalo tayo ng kaunti. Hebrews chapter 1 verse 1. Anong sabi ng writer ng Hebrews? Merong dividing line sa panahon. Ang sabi sa Hebrews chapter 1 verse 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Anong sabi? Ang Diyos daw nung mga dating panahon, iba't ibang panahon, at in what? In diverse manners. Iba't ibang kaparaan na nagsalita nung nakaraang panahon sa mga fathers by the prophets. Anong pagkakaiba? Verse 2, hath in these last days. So time past and last days. May pagkakaiba. Time past, diverse manners. Last days, paano? Hath in these last days spoken unto us by His Son. Ang kailangan nating bigyang atensyon in these last days ay hindi panaginip, hindi mensahe ng anghel, kundi yung sinabi ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, at hindi lang yun, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He hath made the worlds. At as we have read kanina doon sa Hebrews chapter 2, by them that heard Him. Paano yan, Brother Paul? Wala na si Kristo. Well, nagsugo siya ng mga apostol. Paano yan, Brother Paul? Wala na mga apostol. Well, nagsulat sila. At dito nakabase ang ating pananampalataya. How do we test? How do we test? Brother Paul, kung hindi na yung signs and wonders ang basihan, paano natin ngayon tetestingin? Kasi hindi na pwede, sabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Maraming lalabas na peke na gumagawa din ng mga himala. So hindi pala porket nakakita ka ng gumagawa ng himala, legit na agad. Paano natin tetestingin? Ang sabi ni Juan sa 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Anong sabi? Test. Subukin ang spirito. Anong susubukin? Yung kanilang tinuturo. Ang basihan ngayon ay yung kanilang katuruan. Sabi sa verse 2, Hereby ye know the Spirit of God, every spirit that what? Confess, that teach, that say that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Verse 3, and every spirit that confess not, hindi na tinuturo, hindi na sinasabi that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. So ang pangunahing basihan ngayon is what are they confessing? Kaya napakaganda na ang mga church ay may confessions. At titignan mo, yung mga kino-confess nila ay sang-ayon sa salita ng Panginoon. Verse number 6, 1 John 4:6, we are of God. He that knoweth God heareth us. Anong basihan? Kaya hindi pwedeng kanya-kanyang turo. Ang sabi ni John, kami sa Diyos. At sino yung kami? Mga apostol. At yun daw sa mga sa Diyos, nakikinig
sa amin. Ibig sabihin, dapat yung katuruan nung nagtuturo ay nakabase sa sinasabi ng mga apostol. 1 Corinthians chapter 14, verse 37, anong sabi? If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him what? Acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of God. Meron man tumatayo, ang tingin niya sa kanyang sarili, spiritual, siya man ay isang mangangaral, kailangan niyang magpailalim sa sulat ng mga apostol. Kailangan niyang kilalanin ng sulat ng mga apostol, kailangan niyang kilalanin ng salita ng Diyos. Muli, noong unang panahon, wala silang kanya-kanyang kopya ng Biblia, napakamahal at kaunti lang ang may kayang magbasa. Paano nila masisigurado na yung mga ngaral ay galing sa Panginoon? Isa nga sa kapakaparaanan ay yung signs na binigay ng Diyos. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa panahon natin ngayon, kumpleto na ang salita ng Panginoon. Sinabi na kay John, wala nang magdadagdag at wala nang magbabawas. So ang ating basihan ngayon ay hindi ang mga signs and wonders dahil tapos na yon, dahil tapos na ang ministeryo ng mga apostol, dahil ang sabi na Ephesians chapter 2. At siguro dito tayo matatapos for the lack of time. Tutuloy natin next Sunday. Ephesians chapter 2, verse number 20. Anong sabi? So sa verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens and with the saints and of the household of God, and are built upon what? The foundation of the prophets and of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Ang ministry ng mga apostol ay ano daw? Pundasyon. At nalagay na ang pundasyon. Nalagay na. So hindi natin kailangan ng mga bagong propeta. At actually wala nang kwalipikado na bagong propeta dahil lahat ng propeta sa Biblia, apostol. Lahat ng apostol sa Biblia ay mga taong nakakita sa muling nabuhay na si Jesucristo. Tapos na, hindi na kailangan ang opisina ng propeta. Bakit? Dahil kumpleto na ang Biblia. Therefore, ang punto, so merong tatlong S, sign gifts, speaking gifts, and serving gifts. Tapos na ang sign gifts. Binigay yun ng Diyos, pero tapos na ang gamit. Walang iniwan yan. Natapos ako sa isang ilustrasyon. May nakalagay, sign, bridge under construction. Tapos na yung tulay. Tapos na yung tulay, gawa na. Kailangan pa ba yung sign? Hindi na. Kumpleto na ang salita ng Diyos. Tapos na ang gawain ng mga apostol. Kailangan pa ba yung mga signs? Hindi na. Actually, delikado. Hindi yun ang basihan. Ang basihan natin ay ang salita ng Panginoon. Anong natitira? Speaking gifts and serving gifts. At yun yung gifts na nasa Romans chapter 12. Nabibigyan natin atensyon sa mga susunod na pag-aaral. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo. Salamat sa iyong salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na maging matibay, maging matatag sa mga katotohanan mo. At huwag kaming madaling madala, O Diyos, sa mga claims ng iba, kundi, O Diyos, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, that we will test every spirit. Ang kanilang mga tinuturo, ang kanilang mga sinasabi ba isang ayon sa iyong salita. Oh, help us, Lord, to be convinced and to be standing on sola scriptura. At tulungan mo nawa kami, Panginoon, na maging matapat at marunong sa pag-handle ng iyong salita upang kami hindi matangay ng iba't ibang mga katuruan. Muli, O Diyos, ikaw pong gumabay sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na iyong mga kaloob ay magamit namin na may katapatan at mapaglinang namin para sa iyong iglesia at para sa iyong kapurihan. Salamat po at sa aming pagdadaos ng banal na hapunan, nawa ikaw po ang gumabay at magpala at patuloy mong gamitin ito upang alalahanin namin ang aming Panginoong Hesukristo. Kung sa dalihong ito, tayo ay dadako sa ating pagdiriwang ng tinatawag na Lord's Supper. At ito sa JCBC ay hindi ho basta-basta ang pagdiriwang ng Lord's Supper. Gusto kong hilingan, available sa ating mga deacons, nandiyan si Virgin June. Wala yung iba. Siguro si Brother Jesnel, nakaraan, si Brother Gerard, sino pa ba yung... And then si Brother Patrick, kung maaari, dito lang ho sa harapan.
para makatulungan po. As I've said dito sa JCBC, hindi ho basta-basta ang pagdadaos ng Lord's Supper. Meron hong basihan. Hindi kami ang naglagay ng basihan, kundi ang Biblia ang naglagay ng basihan. Sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So merong mga hindi nararapat. Pwede mangyari na kumuha ka ng tinapay at uminom ka ng saro o ng grape juice, nagkakasala ka pa. Una, kung hindi ka tunay na Kristiyano, kung hindi ka tunay na ligtas, kung hindi ka tunay na kabahagi pa ng katawan ni Kristo, as we have studied, yung universal body of Christ, hindi ka pa tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo, wala kang dahilan para makibahagi sa Lord's Supper na ito. Pangalawa, ang sabi sa verse 28, datapat siya sa atin ng taong kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kailangan ng pagsisiyasat. Kung sakali man, sabi mo, Brother Paul, meron akong kasalanan sa Diyos. Again, sinong wala? Ano kailangan gawin ng tao? Siya sa atin ng kanyang sarili. Pagsisihan ng kasalanan. So, hindi reason enough ang kasalanan para huwag mag-partake. Kundi dapat mo itong pagsisihan para makibahagi ka o makabahagi ka sa Lord's Supper na ito. Kung ikaw ay Kristiyano na, at kung sa biyaya ng Diyos, kung sumunod ka sa tubig ng bautismo, nais kitang i-encourage, siya sa atin mong iyong sarili at makibahagi ka sa Lord's Supper. Ngunit kung hindi ka patunay na mananampalataya, at kung sakali man na ikaw ay Kristiyano na, pero andun ka pa rin sa kalagayan na hindi ka sumusunod sa tubig ng bautismo, na alam mo na ito'y kalooban ng Diyos para sa iyo, ngunit ayaw mong gawin. Nais kitang i-discourage sa pag-partake sa Lord's Supper. At nais kitang i-encourage naman na lumapit sa akin, pag-usapan natin ang patungkol sa bautismo na kalooban ng Panginoon. With that, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Tunay, Panginoon, na kami ay madaling makalimot, madali kaming mabisi, madali kaming subside sa ibang mga bagay. Salamat na binigyan mo kami ng gawain, ng pag-alaala sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo sapagkat kailangan namin ito. Kailangan namin, isa sa pinakapangunahin namin kailangan sa aming spiritual na buhay, na mapaalalahanan kami na may namatay sa krus para sa amin, may tumubos para sa amin, na kami hindi sa aming sarili, kundi kami ay tinubos ng may halaga. Ang dapat naming gawin at punteriya sa araw-araw naming mga buhay ay luwalhatiin ka sa aming mga spirito at buong katawan. Ama, tulungan mo nawa kami. Bantayan mo kami na magawa namin ito, O Diyos, na may katapatan sa iyo, na may tunay na pag-alaala sa aming Panginoong Jesucristo. At gayon din siya sa atin mo kami. Sa anumang kasalanan sa aming mga buhay, anumang paglabag sa iyong mga kautusan, ito man ay hayag sa harap ng iba o tago sa aming mga puso. Lord, paalala mo sa amin na wala kaming kayang itago. Patawarin mo po kami. Sa biyaya mo, O Diyos, ay maluwalhati ka namin sa pagdaraos ng Lord's Supper na ito. Salamat po, ingatan, tulungan mo kami. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Alalahanin po natin ang ating Panginoong Jesus. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing magsisiinom kayo, sa kayo'y magkasiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay nihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Alalahanin po natin si Kristo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, buksan mo ng aming mga mata upang makita namin siya na nabayubay sa krus. Upang makita namin siya, O Diyos, sa nagtigis ng kanyang dugo. Upang marinig namin muli ang kanyang mga sinabi, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Na sa kanyang mga latay, nagsagaling kami. Siya'y nabugbog dahil sa aming mga kasalanan. Siya'y nasugatan dahil sa aming mga pagsalansang. Ang parusa para kami magkaroon ng kapayapaan sa kanya na ipataw. At ipinasan mo sa kanya ang kasalanan naming lahat. At inalis mo ang laban sa amin at ipinako mo to sa kanyang krus. O Panginoon, tulungan mo kami na huwag mabuhay para sa maliliit na bagay sa mundo. Awatin mo kami, O Diyos, kung kami natutuksong mabuhay para sa pera, para sa kasikatan o sa recognition lamang ng tao. Kundi, O Diyos, ibaling mo ang aming mga paningin sa Kanya na namatay sa krus at muling nabuhay, at tulungan mo kaming mabuhay para sa Kanya. Patawad po sa aming mga kasalanan, at O Diyos, tulungan mo kami na mamuhay na may kabanalan upang maging patotoo kami na merong totoong Jesus na namatay sa krus, na nagliligtas ng mga makasalanan, at nagsabing isang araw siya'y muling babalik. At kami ay naghihintay sa Kanya. Salamat po. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Lahat ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.